Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Hoy, ito na. Dead man na ang Kingdom of Jesus Christ. Itong grupo ni Kibuloy, abay, hindi muna sila sasali sa mga maisog rally. Naku po, laglaga na ito, ka-coffee. Yung maisog rally na yan, prayer rally yan kung yung natatandaan, di ba? Ang purpose yan, prayer rally. Pero sa maisog rally na yan, dyan nila binira ng binira si PBBM. Prayer rally sana yan, pero naging early campaigning yan. Maagang pangangampanya yan ng mga supporters ni Digong, o yung mga kakandidato sa pagkasenador na pinaniniwala ang magiging under ni Digong. Sino-sino ba yung mga nandiyadyaan? Mga active dyan sa maisog rally. Siyempre, si Digong, siya mismo nandiyadyaan, dumadalo yan. Si Baste Duterte, natatakbo raw po sa pagkasenador. Siya nga ang sinasabi nilang epitome daw ng pagiging maisog. Kumbaga modelo ng pagiging matapang si Baste Duterte. Sino pa? Si Vic Rodriguez, isa yan, ka-coffee, sa laging present sa maisog rally. Si Harry Roque, yan, present din yan. At si Glenda Chong, yan, sila yan yung mga, kumbaga mga pioneer dito sa maisog rally. And, nung kasagsagan na si Kibuloy, pugante, no? Pinag-ahanap siya ng batas, sumama yung mga followers, ang tawag nila mga missionaries ng Kingdom of Jesus Christ. In fact, sila yung pinaka-aktibo. Nag-vigil sila dyan sa Liwasang Bonifacio, ilang araw sila dyan, wala silang alis-alis dyan. Kasi solid solid itong Kingdom of Jesus Christ. Una, may resources sila, marami silang pera suportado sila ng Kingdom, di ba? Suportado sila ni Kibuloy at marami silang followers na dumadalo dyan sa mga prayer rally, sa maisog rally nila. Ngayon, ito na. Naku, nagpapanik ang mga DDS ngayon. Nagagalit itong mga DDS ang mga followers ni Kibuloy. Kasi daw, tinulungan daw nila, ka-coffee. Tinulungan daw nila itong mga followers ni Kibuloy noong sila ay naghihirap pa. Noong sila ay ginigipit daw ng gobyerno dahil hinahanap itong si Kibuloy. Ngayon daw, bakit bigla silang iiwan sa ere? Hala, mga DDS, nagkanya-kanya na kayo dyan. Hindi na kayo magkasundo dyan. Itong KOJC, itong Kingdom ni Kibuloy, solid dyan Kung ano yung sabihin ng leadership, parang Iglesia ni Cristo yan, susundin nila. Ngayon, ang desisyon nila, hindi na sila lalahok. Paano na ngayon yan? Kung noon, may 1,000 na dumadalo sa maisog rally nila, sabihin natin, 800 doon. Mga miyembro ng KOJC, ilan na lang maiiwan? 200 na lang, maiiwan, mga solid DDS na lang. Hala, paano na kayo niyan? Ayan, kaya sila nagpapanik ngayon. Kaya sila ngayon, kinukuha yung simpatya ng mga pink. Kinukuha yung simpatya ng mga dilawan ni dating Vice Presidente Leni Robredo. Nililigawan ngayon ng Duterte camp. Nililigawan ni Sara Duterte. In fact, kahit wala sa schedule ni Leni Robredo, nagpumilit daw, persistent daw po itong si Inday na makausap itong si Vice President Leni Robredo. Hoy, ano yun? Una, sila yung tatakbo ng pagka-mayor. Hindi na kailangan si Inday. Hindi na kailangan si Sara Duterte. Si Sara Duterte, may linya sila na tatakbo sa pagkasenador sa 2025. Kailangan nila ng suporta ng LGU. Hindi na sila susuportahan ng mga loyalista Itong si Inday Sara Duterte kaya naghahanap ng bagong kakampi sa katauhan po ng mga pink, sa katauhan ng mga dilawan, sa katauhan ng mga supporters ni Leni Robredo. Wala tayong problema dito kay Leni Robredo. Actually, ang problema dyan, ang may problema, si Inday Sara, may problema kay Leni Robredo. Dahil nilait-lait niya yung tao Nilait-lait ng kanyang tatay. Hindi lang si Digong mismong si Sara, nilait-lait niya. Na fake BP nga raw si Leni Robredo, fake VP. Naku, wala na kayong pupuntahan dyan. Dead end na kayo dyan. Sige. Anong masasabi nyo dyan? Naku, kamot sa ulo. Itong mga DDS, unti-unti na kayo nababawasan. At in fact, may mga DDS din na supporters na nag-aaway-away. Doon naman natin maiiwasan yan. Dahil may mga supporters din naman ng administrasyon, supporters ni PBBM na hindi rin magkakasundo. Hindi naman hindi naman maiiwasan yan, At mga DDS din ngayon na magkakakampi, yang sila Pebbles, abay, kaaway na yung mga DDS. Ano nangyayari sa inyo dyan? Di na kayo nagkakahatian ng tama-tama. Sige, pag-usapan natin yan. Parang karma is real bumabalik ang karma sa inyo. Sige, dito muna tayo, ka-coffee. Sa notice ng KOJC, ano yung dahilan? Bakit hindi na sila lalahok dito sa maisog rally? Balita ko dyan marami daw ngayon may ginagawa daw sa Europa, maisog rally, may marcha daw sila dyan. Notice to KOJC's non-participation in maisog rallies. Aray, ang sakit Hindi na raw sila sasali, kaya malungkot tuloy yung mga DDS
Nilaglag daw sila sa ere. Due to the many constraints, opening pa lang ha. Due to many constraints, the Kingdom of Jesus Christ or KOJC is no longer able to participate in any maisog rallies. Kahit na anong maisog rally man yan, magawin man yan sa Davao, gawin man yan sa Mindanao, sa Visayas, gawin man yan sa Metro Manila, gawin man yan sa ibang bansa, never or no longer, hindi na sila magpa-participate dyan sa maisog rally na yan. Bakit? KOJC's ministry's work in evangelism, which was neglected for a while, is now KOJC's topmost priority and concern. Uy, patama ito, ka-coffee ha? Bakit na-neglect itong evangelism? Napabayaan daw po itong kanilang pagpapakalat ng ebanghelyo. Evangelism, di ba? Yan yung pagpopropagate ng salita ng Diyos. Napabayaan daw po yan ng KOJC. Which I think is totoo naman. Dahil nag-concentrate sila sa pagtatanggol kay Kibuloy at nagamit sila ng kampo ni Digong para siraan itong administrasyon. Totoo naman yan, ka-coffee. Di ba parang hindi na nga naging ministry itong KOJC, nagamit sila sa politika. Sa totoo lang, posible na biktima rin sila. Posible, ka-coffee, hindi mawawala yung ganyang anggulo na ginamit lang din talaga sila ng mga Duterte, no, at ng may mga political interest, no, na gustong makakuha ng kakampi. Halimbawa yung grupo nila Harry Roque, posible na ginamit lang KOJC. Napabayaan daw po nila yan, kaya magfo-focus muna sila dahil ang evangelism daw po ang kanilang topmost priority and concern. Yan po ang kanilang pagtutuunan ng pansin, pinaka-pagtutuunan ng pansin ngayon dahil mahaba-habang panahon na napabayaan daw po yan. Ito na. Thank you for your kind understanding. Hindi. Sabi ng mga DDS, sabi ng mga supporters sa Digong, hindi nyo pwedeng gawin yan, KOJC. Tinulungan namin kayo nung kayo ay naghihirap kay Kibuloy. Yan ang sinasabi nila. Hindi pwede, hindi namin kayo maintindihan. May the Almighty Father bless us all. Yan. For KOJC. Yan po abiso mula kay Marlon Acobo, ang executive minister po ng Kingdom of Jesus Christ. Humihingi po ng understanding, humihingi po ng pangunawa itong KOJC. Pero sabi ng DDS, hindi pwede. Irespeto nyo naman talaga itong mga DDS na ito. Irespeto nyo naman, sino ang number 1 vocal dyan? Si Pebbles Talakera. Ayan, DDS ito, solid DDS ito. Pero balita ko gusto na raw bumalik ito sa kampo ni PBBM. Tanggapin pa kaya ito ni FL? Nako, mukhang malabo-labo na. After all, ayan, basahin natin. 10 hours ago itong post niya. May nag-send sa akin ito. Ano to? Exclamation mark. At tinutukoy niya, ka-coffee, itong notice ng KOJC. May nag-send daw po sa kanya niyan. Sige, basahin natin. Magbigay kayo ng magandang opinion, all caps, na maiintindihan ko. KOJC Ministries' work in evangelism, which was neglected for a while, is, and I quote, now KOJC's topmost priority and concern. Ha? Imagine mo si Pebbles, ka-coffee, na nagsasabi niyan. Ha? Yan ha? Isang H at ilang A to. 5 A. Isang H, isang 5 A. Ha? Mahaba pa. Ha? With exclamation mark. Oy, nangaasar Yan ang sinasabi ni Pebbles dito. Ito pa. Paano na yung pagod namin? Hulo, sinisigil si KOJC. Paano na yung pagod namin? Hulo, naku, hindi maintindihan ng mga DDS o ng mga dilis, sabi pa nila. Naniiningil itong mga to. Paano na raw yung pagod nila? Yan ang mahirap sa mga DDS. Tumutulong, naghihintay ng kapalit. Hoy, hindi naman pwedeng, hindi naman laging masama yung ganong sitwasyon. Kasi acceptable naman yan sa kultura natin Pero ito, grabe lantara na ito Irespeto nyo naman yung desisyon ng KOJC. Hindi ko kinakampihan ng KOJC dito sa mga DDS na nakikinig sa atin. Sila na mismo nagsabi, mag-iba muna kami ng focus. In short, magpakabait muna kami. Kasi ano bang ginawa ng maisog rally na yan? Sinira ang gobyerno. Actually, hindi nila nasira. They are trying to destroy the government. Diba? Gusto nilang ibagsak si PBBM. Gusto nilang ibagsak ang administrasyon at ang kanilang hiling at ang kanilang wish, ang kanilang pangarap ay maupo si Inday Sara Duterte. Yan naman talaga ang motibo ng maisog rally Gusto nila mawalan ng tiwala ang taong bayan, yung betrayal of public trust. Diba?
para ma-impeach si PBBM at iupo nila si Inday. Siguro, na-realize ng KOJC, teka, mukhang ginagamit tayo dito ha, kalas na tayo dito. And not to mention, si Kibuloy hawak ng gobyerno. Si Kibuloy nakapiit ngayon. Sabi nga nila baka ano yan naninimbang itong KOJC. Regardless kung ano yung reason nila dyan, sa mga DDS, you have to respect the decision of the Kingdom of Jesus Christ. Ayan sabi niya, paano na yung pagod namin? Sabi ni Pebbles, K at may 3 tuldok. Ayan, hashtag chururut. Uy, ano nangyayari sa inyo dyan? Anong nangyayari? Sige, basahin natin ka-coffee ang mga komento ng mga dilis pa. Ayan sa tingin ko, hawak ng administrasyon ng ulo ni Kibuloy. Pag sumali sila, siguradong palalabasing ng laban si Pastor. Dead, kaya natakot sila. Sa tingin nyo, agree? Ako hindi ako nag-agree. Hindi gagawin ng administrasyon niya na tsugiin si Kibuloy. Dinagalit ang tao sa kanya kasi under the custody of the authority, chinugi nyo si Kibuloy. Kaninong kapulaan yan? Kapulaan ng gobyerno yan. Common sense yan. And it will never happen. Hindi gagawin ng administrasyon yan na tsugiin itong si Kibuloy. Ngayon pa, ka-coffee, hawak na ng gobyerno. Bakit nila tsugiin yan? Gusto nga nila managot ito sa mga kasalanan, yet tsugiin. Yan ang gusto ninyo. Maling komento. Sabi, pansamantala lang po, Mami Pebs, but don't you worry, makakasama din kami po, kaisan nyo po kami palagi. Sabi ng ibang DDS. Yung iba naiintindihan, pero marami hindi naiintindihan. Kung magbabasa kayo ng comments, hindi nila naiintindihan dito yung gusto ng KOJC. Nasa kanila si Pastor Delicado, kaya kalma lang muna. Alam mo naman, power trip sila. Ayan, mga justification lang nila yan, ka-coffee. Sabi pa ng isang netizen, they can join as ordinary citizen, as Duterte supporters, patriotic individuals. Posible siguro, pero hindi na nila dadalhin yung pangalan ng KOJC. Noon kasi kumpul-kumpul sila. Diyan sa Liwasang Bonifacio, full of puro followers yan ng KOJC. Ngayon siguro, as a supporter, posible, ka-coffee ha. Pero yung SMNI pa din naman, magbo-broadcast ng mga events. Yun ang malaking tanong. Sabi ng isang netizen, kung i-broadcast pa rin ba ng SMNI itong mga events ng Maisog Rally? Yan ay hindi tayo tiyak. Ako, nagmo-monitor ako, ka-coffee. Every event nila, minomonitor natin yan. At very active ang SMNI sa mga Maisog Rally. Naka-live yan. Nila-live ng SMNI yan. Ngayon kaya, tingin ninyo, gagamitin pa kaya ng resources? Gagamitin pa kaya ng KOJC o ng SMNI in particular yung resources nila para i-broadcast itong events ng Maisog? I don't think so. Hindi na gagawin yan ng SMNI dahil feeling ko may realization sila na ginamit sila sa politika ng kampo ni Digong kaya nagkakaganyan sila. Pebbles Talakera, ngayon naunawaan mo na lahat ng nag-comment dito. Naintindihan nila ang KOJC. Kung napapagod ka, huwag ka mag-rally. Ganun lang yon, sabi ni Mary Jane Arbo ng isang netizen. Actually, may punto siya, di ba? Huwag kang tumulong kung naghihintay ka ng kapalit, paano kung walang kapalit? Di magiging bitter ka lang, mapipikon ka lang. Siguro, ganyan lang nangyari sa mga DDS na kumala sa administrasyon. Kasi ang ini-insist nila, tumulong daw po sila sa administrasyon sa kandidatura ni PBBM, yet hindi sila nabigyan ng posisyon. Yan ang kinakasakit ng butsi nila. Ayan, yun lang. Yun ang napapansin kong common traits ng mga DDS. Nasasaktan kayo kapag hindi nako-compensate yung tulong ninyo. Huwag kayo tumulong. Diba? Volunteer works nga yan sa kampanya. Volunteer works yan Do not expect na yung 32 million na bumoto sa kanya na tumulong kay PBB para manalo will be given a government position. Ano ka? Hello? Lahat kayo bibigyan ng posisyon? Hindi pwede yan. Paano kung hindi ka qualified? Yan ang kinakasakit ng butchi ng ilang mga sumuporta kay PBBM na hindi nabigyan ng posisyon. Paano? Hindi maganda ang track records. Hindi naman qualified. Tapos gusto nyo ng posisyon. Dahil hindi nabigyan ng posisyon, sige, birahin na lang nila si PBBM. Yan ang naging kalakaran nila. Huwag naman ganon. Naku po, attitude ninyo ayusin ninyo yan. Sige, ka-coffee, anong komento nyo? I-comment ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Ka-coffee ko nasa Facebook po kayo. Pasuyin na lang ka-coffee. Like and follow sa Facebook ko nasa YouTube kayo. Please, click lang po na subscribe at hit nyo na rin yung notification icon para updated kayo sa ating mga bagong upload. Alright, ako magpapaalam muna sa inyo. Mga ka-coffee, maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!